niya maibabalik ng sorry niya yung buhay ni Miss Rene Baterboniak. Very deadly, no, yung kanila pong training na ginagawa yung mga players po ng Ateneo. Interview mula sa player, no, ng Ateneo ang nagsalita patungkol sa hirap na pinagdadaanan ng kanilang training. Ang nakakagulat na revelasyon ng ina ni Mr. Rene Baterbonia at ang ilan sa mga revelasyon, no, ng Ateneo player na pinag-uusapan ngayon na malaking tulong para sa pag-usad ng kaso. Papanoorin natin yan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Isang interview mula sa player, no, ng Ateneo ang nagsalita patungkol sa hirap na pinagdadaanan ng kanilang training. So ito po yung isa sa pinakamalaking controversial na talaga namang nakatulong po sa kaso. So panoorin natin to. Baler? Yeah. Baler is Baler. Yeah. Training in Baler. Yeah. Yeah. I heard about that. So, training in Baler is a beach, pero it's parang ayaw namin pumunta dun. So, nakatutok na sa amin. Wait. I'm not letting you go. What happened? So, it's a deadly training for 1 week. So, post-up is not your friend during that time. During that duration, for 4 days naman. Kasi last day is happy day na. Because it's heaven na for us. Wow. So, Okay. it's a deadly training. It's super deadly. Parang bootcamp, parang short bootcamp na just all out papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Yeah. Okay. Totoo yun. If tanong nyo sa kanila kapag gusto nila pumunta ng mga Baler, yung mga players sa Ateneo, they will say no. Walang gusto. Wala. Actually, I heard about that famous Baler training camp of Coach Tab. That was a very good for you to share on air so everybody knows that memorable memory. Marami yung mga scouts mag-aabang sa Baler. Anong ginagawa ng Ateneo sa Baler? Parang it's like ginaganon kayo. As in, it brings, like, it brings something out of you na may ganito ka palang attitude. Parang ganun. Parang hindi mo nakikita sa isang player, makikita mo dun. And at the same time, utak na lang din yung gumagana, your body yun. Ganun ka-intense. Ganun ka-intense. Okay. Pero after that siguro... Sana may tapes at makita ko kung ano talaga pinagkagawa yung Pwede. Grabe po yung mga revelasyon nitong isang player na to, no. Sinabi niya dito sa kanyang interview na very deadly, no, yung kanila pong training na ginagawa yung mga players po ng Ateneo. According dun sa kanyang statement at dun sa base sa interview na talagang yung utak mo na lang yung gumagalaw pero yung katawan mo hindi na kinakaya. So, maaaring ito po isa sa pinakamabigat na ebidensyang magpapatunay na hindi po ganun ka napaka-intense nung mga training na naganap. Kaya po nangyari yun kay Mr. Rene Baterbonia, no, na talagang pinag-uusapan ngayon. Kaya naman syempre hindi rin maiiwasan na ang ina ni Mr. Rene ay talagang humahanap talaga siya ng tamang hustisya sa pagkamatay ng kanyang anak. Kasi alam naman natin na ang pagkamatay ng isang kabataan ang isa sa pinakamabigat na trahedyang maaaring maranasan ng isang pamilya. Lalo't nagiging masakit ito kung ang pagkawala ay nangyari habang ang biktima ay nasa isang gawing inaasahang ligtas at pinangangasiwaan ng mga taong may responsibilidad sa kanyang kapakanan. Ito ngayon ang sentro sa pagkamatay ni Rene Baterbonia, isang 18-year-old na incoming rookie ng Ateneo de Manila University basketball team na nasawi matapos malunod sa baybayin ng Dipakulaw, Aurora sa panahon ng isang team building activity.
Matapos ang insidente, naglabas ang pahayag ng paghingi ng paumanhin si head coach Tab Baldwin. Gayunpaman hindi ito lubusang tinanggap ng ina ni Rene na si Rovelyn Baterbonia. Ayon sa kanya, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot at hindi niya matanggap ang paglalarawan sa pangyayari bilang isang simpleng aksidente lamang. Ang kanyang reaksyon ay nagpapakita ng malalim na sakit, pagdududa at paghahanap ng katotohanan hinggil sa pagkamatay ng kanyang anak. Layunin ng ulat na ito na talakayin ang mga pangyayari, suriin ang mga isyong kaugnay nito at magbigay ng opinyon hinggil sa pananagutan, kaligtasan at kahalagan ng malinaw na komunikasyon sa mga ganitong sitwasyon. Si Rene Baterbonia ay isang batang atleta na inaasahan na magiging bahagi ng Ateneo Blue Eagles bilang isang promising player mula sa Ateneo de Davao University Senior High Program. Malaki ang inaasahan sa kanyang kinabukasan sa larangan ng basketball. Sa isang team building activity na isinagawa ni Dipakulaw Aurora, nagkaroon ng trahedya ng malunod si Baterbonia, kasama rin sa insidente ang foreign student athlete na si Divine Adeli. Ang pangyayaring ito ay agad na nagdulot ng pagdadalamhati sa pamilya, mga kaibigan at sa komunidad ng Ateneo. Bilang tugon sa napangyayari, naglabas si Coach Tab Baldwin ng isang video statement kung saan kanyang liderato at humingi siya ng paumanhin. Ayon sa kanya, may responsibilidad siya bilang pinuno ng koponan at ikinalulungkot niya ang nangyari. Subalit para kay Rovelyn Baterbonia, hindi sapat ang nasabing pahayag. Iginiit niya na hindi pa rin malinaw ang lahat ng detalye ng insidente. Binanggit din niya na wala pa siyang personal na natatanggap na paliwanag mula mismo kay Baldwin. Dagdag pa rito, sinabi niyang hindi siya kumbinsido na aksidente lamang ang nangyayari sa kanyang anak. Ayon sa kanyang pahayag, nalaman pa niya na ang pagkamatay ng kanyang anak ay sa pamamagitan ng social media. Para sa isang inang, ganitong paraan ng pagtanggap ng balita ay lalo pang nagpabigat sa kanyang dinaranas na sakit at kalungkutan. Samantalang nagsagawa naman ng public viewing ang Ateneo de Davao University bilang paggunita at pagbibigay pugay sa buhay ni Rene. So, isa sa pinakamahalagang aspeto ng usaping ito, yung karapatan po ng pamilya na malaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari. Kapag may nasawing individual sa ilalim ng pangangasiwa ng isang institusyon o organisasyon, nararapat lamang na magkaroon ng malinaw at detalyado at agarang paliwanag sa pamilya. Dahil hindi naman talaga sapat ang simpleng pagsasabing ito'y aksidente kung wala pang kumpletong investigasyon o kung may mga detalye pang hindi na ipaliwanag ng maayos. Natural lamang na magkaroon ng pagdududa ang isang magulang kapag hindi niya lubos na nauunawaan ang mga nangyari. Ang paghingi ng katotohanan ay hindi nangangahulugang naghahanap agad ng masisisi. Ito ay bahagi ng proseso ng pagdadalamhati. So, sabi po dito, ang mga coach at guro ng administrator ay malaking pananagutan sa mga estudyante at atletang nasa kanilang pangangalaga. Sa team building activities, inaasahan ng mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak. Pero mahalagang tiyakin din ng mga organizer na may sapat nga na safety measure bago magsagawa ng anumang aktibidades. Ang pag-amin ni Coach Baldwin ng pagkukulang sa liderato ay isang mahalagang hakbang. Ipinakita nito na kinikilala niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Gayunpaman, ang paghingi ng paumanhin ay simula lamang. Mahalaga ring magkaroon ng konkretong aksyon upang matukoy kung ano ang pagkakamali at paano ito may iiwasan sa hinaharap. So, isa sa pinaka-emosyonal na bahagi ng usapin ay pahayag ng ina na nalaman niya ang pagkamatay ng kanyang anak sa pamamagitan pa ng social media. Kaya ito rin yung isa sa mga na talagang medyo ikinagalit ng ina kasi imbis na manggaling yung balita first hand from Ateneo, nabalitaan niya pa sa social media na lalo pong nagpabigat sa kanya pong nararamdaman during that time. So parang kumbaga is last na siya, last na siyang nakaalam. Alam na ng buong tao sa social media ng netizen, pero siya isa yung pinakahuling nakaalam. Sa aking pananaw na makatarungan ang nararamdaman ng ina ni Rene Baterbonia.
Bilang magulang, natural lang na maghanap siya ng isang malinaw na sagot tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang pagkawala ng isang anak ay isang sugat na mahirap maghilom, lalo na kung may mga tanong na nananatiling walang kasagutan. Hindi rin dapat husgahan agad ang kanyang pagdududa. Ang kanyang mga payag ay maaaring bunga ng matinding pagdadalamhati at kagustuhang malaman ng buong katotohanan. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang unawain ang kanyang emosyon sa halip na baliwalain ito. Sa kabilang banda, mahalagang kilalanin din yung paghingi daw di umano paumani ni coach. Kasi according to the mother, hindi na maibabalik ng sorry niya yung buhay ni Miss Rene Butterbonia. Kaya naman talagang sumasailalim po ito sa matindihang mga investigasyon. Katulad po ng naging interview or naging sagot ng isang Atenista kung paano po sila nag-undergo sa pinakamahirap na training, no? At dapat sagutin din nila bakit ganun katindi ang training. 'Di ba? Bakit kailangan swimming? Basketball player sila. 'Yun ang tanong.